At maya-maya, masigit pa ang kayang gawin ng Panginoon. Hallelujah. Kamusta na po ang lahat? Pinagpala ng Diyos. No, hindi lang pinagpala, kundi talagang pinagpala ng Panginoon. Amen. Grabe. Grabe ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos sa ating lahat. Tama po ba? Yan. Can we read our theme for this month of September? All together, ready, go! Christ's power is the answer, multiplying the harvest. Amen. Christ is the answer. Christ's power is the answer, multiplying the harvest. Saan daw po matatagpuan yan? Acts chapter 1. Ayan. So, sa Acts chapter 1 ay makikita po natin na doon pa lamang sa simula, no? Simula pa lamang talagang ipinapakita na ng Panginoon sa atin. Ano ang pwedeng gawin, no, ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Napakaganda pong tema. At napakaganda po ng verse. Are you familiar with that Bible verse? Amen? Talagang punong-puno ng kapangyarihan, no? Christ's power. Sabihin nga po natin ulit. Christ's power. Parang hindi tumatalab yung power, ha? Patagusin natin sa puso. Ready, go. Christ's power is the answer. Ayun, sagot na. Talagang kumpleto na. Amen? Kaya pag sinabing kapangyarihan, maraming tao sa mundong ito. Amen? Maraming tao sa mundong ito, lalo na po siyempre sa ating Senado, no? Hindi naman sa yung mga politician, lahat sila ay naghahangad, no, ng kapangyarihan. Mga tao sa mundong ito, ang hangad nila ay power. Bakit? Kasi sa kapangyarihan, they can do everything. Tama? Kapag may kapangyarihan, may authority ka, may titulo ka, no? Nasa position ka, ang lahat ay kaya mong i-manipulate. Tama po ba? Na-manipulate, no? Kayang baguhin, ipihit ang direksyon, yung tama ay binabaluktot, at ang baluktot ay pilit ng gawing tama. Because of that power. But we are talking about today is the power of Christ. Ang kapangyarihan ng Diyos, ni Kristo, at ng banal na Espiritu ay kayang gawin, baguhin, ayusin ang lahat ng bagay sa buhay mo. Naniniwala po ba kayo doon? Palakpakan nga po ng malakas ang napalakpak sa ating Panginoon. Now, can we read that Acts chapter, the Bible in Acts chapter 1? Ayan, pwede po bang sabay-sabay tayong magbasa? Samahan niyo po ako. Ready, go. Subalit, teka po, sabay-sabay po, hindi si Ate Yoli lang. Lahat po tayo, hanggang doon sa likod. Ready, go! At kayo'y magiging Amen, no? Purihin po ang Panginoon sa napakagandang paalala, no? Ang pangyayari, kaganapan po yan. And ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And you shall be my witnesses. Saan daw po? Both in Jerusalem. Meron po bang Jerusalem dito, Kuya Lawrence? Yan, nasa multi. And meron po bang Judea? Nasa multi pa rin. Meron po bang, eto hindi ko lang alam, may Samaria rin po ba dito? Sa Don Bosco ata, no? So, kayo daw, tayo daw, kapag tinanggap, very clear naman, kapag tinanggap mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, kayo ay magiging
no? Ano daw? Saksi. No, hindi po yung sa GMA, no? Saksi, ibig sabihin, i-witness nyo, magpapatotoo kayo, tatayo kayo bilang isang testigo ni Kristo. Tama po ba? Okay, yung po yung power o yan po ang ating pag-uusapan. Bilang ating title, Christ's power is the answer, multiplying the harvest. One more time. Basahin po natin kung nandiyan po sa slides. Christ's power is the answer, multiplying the harvest. Kung titignan niyo po, napakaraming action word. Tama po ba? Power. Pag sinabing multiplying, dumodoble. Tama po ba? Lumalaki, dumadami, nanganganak, nagpuproduce. Hindi ito stagnant. No? Pag sinabing harvest, meron kang kinuha. Tama po ba? Meron kang pinagpagalan, hinakot. Pag harvest, hindi lamang ba okay na, naka-harvest na ako, tulog na ako. Parang huwan tamad lang. Pero ang gusto ituro sa atin ngayon, multiplying. Kung meron ka na ngayon, gusto ng Lord i-multiply yan. Tama po ba? Kung meron ka ngayon na harvest, gusto pa ng Lord, mas marami pa yan. Pero what we're talking today ay patungkol po sa ating pag-witness, pagiging totoo, pag-angaral ng salita ng ating Panginoon. Now, kung yung topic na sa Acts chapter 1, but you shall receive power, ano daw ang i-receive mo? Hello? Ano daw po ang tatanggapin natin? Parang hindi, parang naka-stereoli lang yung power eh. Ang tanong ko po, ano daw po ang tatanggapin natin mula kay Kristo? Power. Amen? Kapangyarihan mula kay Kristo. Now, sino ang tatanggap? Tayo. Tama po ba? Kanino ngayon manggagaling ang kapangyarihan? Kanino? Kay Kristo. Sa banal na espiritu. Hindi dahil sa i-appoint ka. Hindi dahil sa na-promote ka. Hindi kaibigan, di kapitbahay. Not even our pastora. Amen? Ang magbibigay ng kapangyarihan na meron ka, ito walang iba. Ang bida dito ay ang banal na espiritu. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Now, kaya po sabi doon, ano ang purpose? Ayan. So, ang daming tanong. Ano naman ang purpose ng power na binigay ng Diyos? Itulog? Itago? Tulog na lang tayo. Kanina nga, sinabi nga ni Sister Divine, no, first service, abay, kalapit-lapit lamang na ito. No? Yung sa probinsya, dyan lang po, malapit lang. Yung dyan malapit, abay, isang ibayo pala yun. Amen? Dito, Don Bosco pa lang to, ayaw na natin. Pero sabi doon, ikaw ay magiging witness ng Panginoon. Ang purpose ng kapangyarihan ng Diyos na kaya binigyan tayo, hindi para itulog. No, hindi para manahimik na lang. Kundi, ang sabi po doon, tayo ay hahayo. Amen? Tayo ay lalabas upang gamitin ang kapangyarihan. Now, pag sinabing power, what kind of power? And why we need that power? Sabi po doon sa aking power, the ability to do something. Hello? Ang power daw ay isang abilidad na magagawa mo, na meron kang magagawa. Tama po ba? Kasi, kita nyo yung mga cartoons, cartoons ang tawag doon. Mga movie, no? May mga super power, no? Ito po, mas super pa. Dahil walang hihigit sa kapangyarihan na galing sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The ability to do something. Sabi to, ito'y action act in a particular way. Magagawa mo ang isang bagay na dapat mong gampanan. What else? Power is the capacity or ability to direct.
ang kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin ay may kakayahan ka, may abilidad ka, may kapangyarihan para i-direct to influence another. Sabi dito, or influence the behavior of others. Wow. Or the course of events. Ganun pala, kala ko pag sinabing power, yun lang yun. No? Pero ibig sabihin, meron ka palawang impluensya. Ayun. Meron kang kapasidad to direct the behaviors of others. Para maituwid, maitama ang buhay na ugali ng mga tao. Kaya pala tayo ay pinupuspos ng banal na Espiritu. Amen? Binago tayo dahil tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Tama po ba? Walang pagbabago sa buhay ng isang tao kung walang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa Kanya. Hindi ang mga bagay sa mundong ito. Not even religion. Hindi ka kayang baguhin. Amen? Kahit nagulpihin ka pa, bugbugin ka dyan, hindi ka mababago. But because of the power of the Holy Spirit, Christ's power, you can direct ang buhay ng mga tao. Tama po ba? Tama po ba? Now, ito yung binigay ng Diyos sa atin. Kung ang isang sasakyan, tignan niyo po, ito po ba'y tatakbo kung walang fuel? Sabi nga ni, di ba, tulak mo mang itulak yan. Sige, tulak pa, tulak pa. Kung wala yung fuel, hindi tatakbo. Kung wala yung power ng fuel para itakbo yung machine, yung engine, hindi tatakbo yun. Tama po ba? So, ang power ng isang sasakyan para ito tumakbo ay nandoon sa fuel na ini-inject papunta sa engine, doon sa machine o makina. Kapatid, hindi tayo makaka-harvest. Hindi nating kayang baguhin ang buhay ng sinuman kung wala ang banal na kapangyarihan ng Diyos sa atin. That's why we need power. Hindi para magmayabang. Hindi para ipamuka, no, na may naiiba kang kapangyarihan. Now, ang sabi po doon, the power, no, yung definition ng power pala, power is the quality. Sabihin nga po natin, quality. Or, sabi doon, quality, a rate with energy. Ito yung quality, yung energy na ibinibigay mo para gawin ang bagay. Power refers to the capacity to influence. Yan, ma-influensyan mo yung kaibigan mo. Siyempre, number one, yung family mo. Tama po ba? Yung sa loob ng tahanan, to lead people. Amen? Sino dito kapag inuutusan na ikaw na mag-prayer, ay ba't ako? Ayan. Siya na lang. O ikaw na mag-exhort, ba't ako? Siya na lang. Amen? Parang wala yung kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Parang wala yung Spirit ng Lord sa iyo. By simple prayer, ayaw mo. Pinag-exhort ka, ayaw mo pa rin. Ang gusto mo, itulog mo yung power ng Lord na nasa iyo? No. Lahat tayo we are able to influence behavior of other people. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Sabi dito, to lead, to have impact on others in the life and actions of others. Impact, grabe. Makapag-influence ka, may impact, may nagagawa, may nababago, nai-direct mo. Grabe, yung pala nagagawa ng power. Kaya ba't mo tatanggihan ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos? Number one, na dapat po natin malaman, sabi dito, ay the source of power, no other than Christ alone. Sa Kanya natin hingin. Humingi tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Lord, give me power para sa ganun, ma-influensyan ko yung teacher ko. Amen? Give me power
Para sa ganun, maidirect ko ang buhay ng classmate ko. Give me power, Holy Spirit. Para sa ganun, maakay ko sila. Maidirect ko, maidirect ang buhay nila. Maitama ang buhay nila. So, the source of power no other than Christ. He is the giver of power. Christ, Jesus, is the answer. And remember what God said, sabi nga po dun mga testimony ng mga apostle, no, Jesus Christ, after the resurrection, He was ascended to heaven and seated on the throne, to the right hand throne of the Father. Yung kapangyarihan na yun ang ibinibigay sa atin, sabi sa Acts chapter 1 to 5. Kaya remember what God said in Acts chapter 1, wait for the gift. Bakit sinabihan ng Panginoon Jesus sa mga disipulo niya? Magantay kayo. Huwag kayo tulog-tulog. Wait. May ibibigay ako sa inyong gift. May ibibigay ako sa inyong regalo. Pag nandun na kayo, no? Antayin nyo at ibababa ng Diyos, ng ating Panginoon, ang kanyang Espiritu. At naganap nga po yun. Amen? Nung sila'y pinuspos ng Espiritu ng Diyos, gaano karami yung harvest nila Peter? Hello? Pagkatas nila nag-witness, ilan daw po? Nabasa niyo po ba sa Acts? Pagkatas nilang mangaral ni Peter, 3,000 agad. Hello? 3,000 agad na mga lalaki ang idinagdag doon sa grupo ng mga disipulo ng Diyos. Because of that power na tinanggap po nila Peter ng mga disipulo. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Nais niyo po ba ng kapangyarihan ng Diyos? Sino po dito nais ng kapangyarihan ng Diyos? Taas ang kamay, alam ng Panginoon yan. Maya-maya. Kaya mag-ready kayo. Pag kayo pinuspos ng Espiritu ng Diyos, tandaan ninyo, may purpose ang Lord para gamitin yan. Amen? Now, ang sabi po doon, Christ's power is the answer. Multiplying the harvest. Ang konsepto po nito, the idea is not just to harvest, but to multiply. Okay, parang ganito, okay na sa akin, meron na ako na sharean. Isa. No. Ilan na sharean mo? Isa. After 3 years. O diba? Pagkatapos ng 3 taon mong pagiging Kristiyano, followers of Jesus Christ, meron kang isa. Okay na ba yun? Okay na ba sa inyo yung isa? Ang na-harvest mo? Eh sabi ng Lord, multiply! Amen? Dapat, kung susumayin natin, kung kikwentay natin kung meron tayong 7 araw sa isang linggo, ay hindi na masama magkaroon ka ng 7 taong na i-share ang gospel. Amen? Amen po ba? Tama po ba? So, mga kapatid, ang dayos ng Lord, ang source ng power nito, hindi dapat masasayang. Amen po ba? Sino po dito ay 1 taon ng born again? Huwag po kayo mahiya, alam ng Lord. Yan. Wala. Wow. Sino dito mga 2 years na born again? Aba, wala rin. Parang ayaw nila, Pastora. Baka mabuking. O, sige. Sino dito 5 years na? Aba, wala talaga. Ala, nako, lagot. Ayaw nilang mautusan ni Lord. Na? Baka daw kasi tanungin ko, ilan na na-share mo? Hindi na po, kayo naman. No? Ang ibig ko sabihin po dito, ilang taon na po tayo na sumasamba sa Diyos dito sa lugar na to. Amen. Yung kapangyarihan ng Diyos, every time na ma-experience mo yan, huwag mong sayangin. Gamitin mo yan. Humayo, ipangaral, magpatotoo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Kaya nga po sabi dito, the harvest begin when we acknowledge Christ as the source. Magmumultiply lamang kung ina-acknowledge mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Meron tayong kapangyarihan. Hindi ka basta ordinaryong tao. You are a peculiar people.
Naiiba. Sabihin mo sa katabi mo, naiiba ka. Sige, sabihin mo, hindi alien ha, naiiba ka. Naiiba ka. You're not just an ordinary people in this world. You are the people of God, a peculiar people willing to preach the gospel of Christ. Wow! Sabihin mo, anak ako ng Diyos. Parang nahihiya, Lord, oh. Sabihin mo, anak ako ng Diyos. Kaya handa akong humayo. Ayaw na. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Biruin mo yan. Next. Sumunod. Through multiplication of the harvest, when you acknowledge Christ as the source, sa Kanya tayo hihingi. No? Para tayo lumago, ang simbahang ito, at yung mga tao sa paligid natin. Kapag tayo daw po, ginagawa natin ito araw-araw, no? Sino po bang mahilig mag-soul winning dito? Wala rin, hindi na nga ako magtatanong, ayaw nila tumaas ang kamay. Sino yung hindi nagsa-soul winning? Ganun na lang. Hindi nagtaas ng kamay sa lahat. Alam niyo po ba, ang experience, naranasan po namin yan eh. Kami po'y pinagtulakan na mga batang Kristiyano pa lang kami, yung Pastora Elna. Atan-atan lang kami ng Bible study. Hindi namin kalain, yung nagpapastor doon, napakakulit pala nun. Abay, wala pa kami isang linggong umaaten eh. Ang gusto niya, humayo na kami agad. Anong gagawin namin? Kami pinapagtulakan. Pumunta daw kami doon, mag-invite. Nagsimula po kami, nag-i-invite lang. Na, yung commercial, I'm gonna knock on the door, ring on the bell. Na, katok lang kami. Tao po, invite po namin kayo. Doon lang kami nagsimula. Wala pa kami sinishare na gospel. Nag-i-invite pa lang kami. Napakasarap. Sumunod, na-addict kami. Sige, labas kami ulit. No, sa mga kalye-kalye. Ang tinira naman namin, mga naglalaba. Tinabihan namin sila habang nagkukusat. Uy, mainam pala talaga pag naglalaba ng maigi na chika-chika lang. Uy, ang puti-puti na po nang nilalabahan nyo, nanay. Sabay ngayon, invite mo na. Shinare na namin ang gospel. Ganong pala kadali lang. No? Wala lang. Kwentuhan lang kayo. Pero nung naranasan namin yun, yung mga in-invite namin ay dumalo. Kaya po, nagkaroon tayo ng Jesus is Lord sa tambo. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Parang mahina ah. Para kay Lord! Nagsimula tayo sa isang Bible study life group. Hanggang sa lumago, nagkaroon na tayo ng Jesus is Lord sa tambo. Yun po ang ating una at ang main na church ng GIL sa Parañaque. Give the Lord a big clap of praise. Hallelujah! To God be the glory. Now, number 2, the purpose of power, to be a witness. Ang purpose daw po ng power ni Jesus Christ and ng Holy Spirit is to be what? Maging witness, witnesses. Tumayo, magpatotoo, magsalita. No, hindi ka lang tatayo lang, kundi speak. Amen? Preach! Ipangaral, ikwento. Kung hindi po kayo sanay sa pagpipreach, daanin mo sa kwento. Total, mahilig naman tayo, mga Pilipino, mga kwentong barbero, kwento lang sa kanto. Tama po ba? Kahit na nagkikwento ng panahon po ng Hapon, ay samantalayin nyo na yan. Okay lang yon. Doon mo ngayon, ikwento naman ang Panginoon. Story. Story of Jesus. Amen po ba? Napakasimple lamang po. Ikwento mo lang kung ano ang nabasa mo sa Bible, kung ano nangyari kay Jesus Christ, ano yung kaganapan sa Biblia. Amen? Hindi naman kailang i-memorize mo ang buong Biblia from Genesis to Revelation bago ka mag-share ng gospel. Hindi yun ang requirement. Ang kailangan ng isang Kristiyano para humayot at mangaral to direct the life of other people is the power
power of the Holy Spirit. Amen po ba? Hindi kailangan graduate ka ng college. Hindi kailangan magaling ka magbasa ng English. Amen. Ang anointing ng Lord, ang power of the Holy Spirit. Remember sila Peter? Ay isa lamang mangingisda. Graduate po ba yon? Hindi nag-aral yon. Amen? Kundi sila ay nangingisda. Pero sila ang ginamit ng Diyos. Sinabi ba ng Panginoon, memorize niyo muna ang salita ng Diyos. Hindi. Because they believed that Christ is the source of power. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Amen. Witnesses. Witness means testifying. Sabihin nga po natin, testifying. Okay. Pagpapatotoo, yung kamatayan, pagkabuhay na magmuli ng Panginoon. Amen po ba? Marami sa Bible ang nakakilala kay Kristo dahil lang sa kwento ng mga disciples ni Jesus Christ. Now, tignan po natin, sa isang courtroom, yan, sino bang naka-experience? Hindi po naka-experience na makulong. Ibig ko sabihin, sino pong nakakakita na ng courtroom? Familiar po ba kayo? Hindi pa po? Isama ko po kayo. Ayan, sa courtroom, no, may judge po doon, no, may hawak na martilyo, na kahoy. Ayan, tapos may maraming tao. Sa left and side, may mga pulis, syempre guard. Tapos, may magpapatotoo. Amen po ba? At susumpa. Sa Biblia, ikaw ba'y nagsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang? Swear to God. Amen? Doon po, may taong nagpapatotoo para maakusahan ang isang taong ito, salarin. Sa courtroom, ang sabi po doon mo sasabihin ang lahat ng testimony mo. Amen? Pero hindi ibig sabihin, akusado na, or death penalty na agad. Dahil maniniwala o hindi man ang mga nakapakinig. Tama po ba? Tama po ba? So doon po ay sasabihin mo totoo. Pawang katotohanan. At ganun din po tayo. That every time na tayo tatayo, ipapangaral ang salita ng Diyos, ito ang totoo na nalaman niyo po. At na-experience mo yun eh. Amen po ba? Amen po ba? Kung meron man po magsabi sa akin na isang kwento, dahil kwento mo yan, hindi kita aawahin dyan. Hindi kita babarahin yan. Kwento mo yan eh. Tama po ba? Experience mo yan eh. Hindi ko naman na-experience yun. Pero nasa akin ngayon, maniniwala ako sa kwento mo or hindi. But because there is power na ibinigay ng Diyos sa iyo, at ang salita ng Diyos is like a two-edged sword, a sharpened edged sword. Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Ang salita ng Diyos is anointed by God. Ito'y magkabilaang talim na kapag ito'y hinataw mong pagganon, babalik pa rin yun. Lahat ng makakapakinig, ang salita ng Diyos ay kayang baguhin ang buhay ng bawat isa. Palakpakan po natin ng Panginoon. So what we are preaching, ang kinikwento mo ay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na nanggaling sa Panginoon. Palakpakan ng malakas po ang ating Panginoon. Now, so nakita niyo po kanina sa Acts, no? Ang resulta, no? Sabi, when Peter addressed the crowd about Christ, men of Israel, lahat sila nakinig, no? At pagkatapos po noon, Peter acknowledged Jesus. Pinatotoo niya, pinakilala niya sino si Jesus. No? Ikwento niya. At ang nagresulta ay 3,000 ang nadagdag. Ibig sabihin yung 3,000 na yon, nakinig, sumunod, naniwala sa ipinangaral ni Peter. Napakasarap. Sana all. Sana tayo din po. Hindi lang ito. Etong lugar na to, maliit to. Kung sa 3,000. Tama po ba? Maliit ito.
Baka every Sunday, doon na lang tayo sa basketball court. Kung gagamitin natin yung power na binigay ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 3, multiplying the harvest, the progression of power. Ang ibig sabihin doon. Okay? Progression of power, ibig sabihin ito ay lumalago. No? From local to global. Mula sa bahay, na relatives, kapitbahay, doon sa community, hanggang sa lumabas na kayo, sa workplace niyo, hanggang sa global nga eh. Tama po ba? Tignan niyo po, anong sabi doon, ang nagawa ng power ng ating Panginoon. Doon sa Acts pa rin. Ang sabi po doon, in Acts chapter 1. Yung next, sabi doon, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem. Ba, hindi lang Jerusalem. Gaano kalawak bang Jerusalem? Hindi natin nasukat. In all Judea. Naku, gaano ba karami ang populasyon dyan? And in Samaria. Minention lang ng Lord, kapitbahay lang yun. Hello? Magkakapitbahay, parang Parañaque, punta ka muna ng Parañaque. Tapos punta ka ng Pasay. Tapos punta ka ng Las Piñas. Yung pa lang yun. And then, sumunod, unto the uttermost part of the earth. Hanggang sa dulo. Hallelujah. May dulo bang daigdig? Hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin, global, buong mundo ay dapat ang salita ng Diyos ay makarating. Alam niyo po, nung ako po privileged, no, na nakapag-mission sa Thailand, yun po yung unang bansa. No? Kami po, nung sa Bible School pa ako nag-aaral, all free yun, wala akong binayaran, lahat. Kahit 5, hindi ako gumamit doon. Lahat provide. Pero, ang ginawa namin sa Thailand, puro lakad. Na, nakakatakot din sumakay. Di mo alam, saan ka bababa eh. Ano sa Plus, hindi pa English nation yon, natural. Puro sign, wonders, miracle. Okay, ba? Puro ganun kami. Toilet. Okay. Diba? Science wonders kami doon. Dahil hindi English nation yun eh. Lakad kami, lakad. Sabi ko sa teacher namin, Mama, hanggang saan ba tayo maglalakad? Nag-prayer walk kami. Inikot namin yung lugar kung saan kami naka-stay. Sumunod ng araw, ako, puro lakad pala talaga. Pero napakasarap. Hindi ka makakapag-share eh. Kasi nga, kailangan alam mo yung lengguwahe nila. Na? So, yun naranasan mo. Na makapag-pray man lang. And then Malaysia. And then, saan pa ba? Yun. Okay? So, ibig sabihin, simulan mo. Pag sinabing Jerusalem, ano po yun? Your family. Jerusalem is your home. Yung power ng God na nasa iyo, huwag mong itulog. I-share mo sa nanay, sa tatay, kapatid mo. Family, unahin mo sila. Abay, sila yung araw-araw kasama mo eh. Tama po ba? Pananagutan po natin yan pag merong hindi nakakilala sa Panginoon sa family mo. Your home. Simulan mo na i-minister ang family. Gumawa kayo ng small group? Hello? Bible study? O prayer? Prayer devotion? Ganun po kami nagsimula eh. Hindi pa kasi masyadong awkward sa kanilang Bible study. Bible study? Kasi Bible, ayaw nila dahil Catholic nga. O pray, yan. Magpipray po tayo. Wala pa tumatanggap mag-pray. Hello? Pag may kinatok kami, hindi namin sinasabi, magba-Bible study. Hindi.
Nanay, nais po namin kayo ipag-pray. Ay, meron po bang ipag-pray na may sakit? Abi, totoo naman may sakit. At hindi lamang sakit, cancer pala yung pag-pray namin ni Pastora Elda. Lahat na lang pupuntahan namin may cancer. Ano ba yun? Di ba? Walang tumatanggi sa prayer. I-welcome ka, papapasukin ka. Bakit? Kasi they need prayers. Palakpakan nga po ang Panginoon. Simulan mo sa family. Next, pag sinabi naman daw pong Judea, yan, yung neighbor natin. Abay, alam po ba ng kapitbahay nyo na born again kayo? Hello? Alam po ba ng kapitbahay o sa bahay nyo na born again kayo? Praise God. So, yun na yung time na mai-share mo. Habang nagwawalis doon, minsan nagagalit. O yan, sipag-sipag mo naman. Sharean mo na. And next, after the po ng mga neighbors, karamihan yung mga kapitbahay natin dyan, Samaria o Samaria. Pag sinabing Samaria, ano to? Ito na po yung mga taong, sabihin na natin, no, yung mga ugali, talaga namang mga pasaway. Sino po nakapunta na sa jail? Sinong gustong sumama sa akin? Ano ba to? Ayaw tumaas ng kamay. Hello? May kausap pa ba ako? Amen. Sino po nakapag-share na sa jail? Yan, Sister Nancy. Alam po, pinagbabawal ang babae na pumunta doon, lalo na yung mga, sa mga kulungan na yon. Kasi ang kwento po sa amin, ng yumaong kaibigan ko na evangelist, na si Ate Nene, siya kasi yung ginamit ng Lord unang-una sa Tambo. Yan, sa munisipyo. Brusco po yun eh. Babaeng matipuno. Siya lang po ang may kakayahang pumunta doon. Kasi sabi daw, bawal daw ang mga babae dahil malayo pa lang, iba na ang tingin sa'yo. Sa kanya hindi eh. Maskulado siya. Alam niyo po ba, na ang mga tao sa bilangguan uhaw sa salita ng Diyos. Sila po ay nag-aantay sa atin na maipangaral ang salita ng Diyos. At yun po'y naranasan namin, nakakaawa. Wala silang magagawa kundi makinig. Bakit marami na born again mula sa kulungan? Paglabas na bago ang buhay. Wala na silang choice kundi makinig kay Lord. At yun ang pag-asa nila. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So alam nyo na kung sino at saan tayo pupunta para ipangaral ang salita ng Diyos. Ito ang pinakamabigat. Hindi ko po alam. Pero ang prayer ko, sana all. Sabi ng Panginoon, hanggang saan daw? Hanggang sa dulo ng daigdig, uttermost parts. Ibig sabihin, buong bansa ay nagkakaisa na ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? I pray, lahat tayo bigyan ng pagkakataon ng Diyos. Sino gusto pumunta ng ibang bansa? Sige po, taas ang kamay. Ayan, alis ka na kasi Nancy eh. Sige po, taas ang kamay. Ako nangarap ako eh, na pumunta na ibang bansa. Amen? Hindi para magliwaliw. Yung pala mission. Amen? Hindi nyo alam, maari kayo ay tinawag ng Lord upang humayo, ipangaral ang salita ng Diyos. Maari si Brother Raymond dali sa New Zealand. Wow, Brother Raymond. Yan, ready na ang mga English. Nakatago, pulpak. Na? Maari sa inyo sa China. Ready nyo na yung salita nyong Chinese. Taiwan. Amen. Sa Korea, sino gusto pumunta? Lord, papuntahin mo nga, send them. Send them. Amen. Hindi po nagbibiro ang banal na Espiritu. We never know kung saan tayo gagamitin.
It's about time. Step forward naman, oh. Iakbang mo naman yung paa mo. Huwag ka doon sa, yung comfort zone. Okay na ako dito, Lord. Okay na to. Dito lang ako sa Doña Soledad. Hanggang dito lang ako sa Don Bosco. Nasi-share ko naman, no! Lumabas tayo sa comfort zone natin. Amen? Pag-pray. Mag-pray. Nagamitin tayo ng Lord upang humayo, ipangaral ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And then lastly, takeaway. Wow. Christ's power na ibinigay sa atin, hindi lamang to just to stay sa atin lang. Hindi lang dito. Hindi lang nasa atin lang. Hindi dapat ito, ang kapangyarihan ng Diyos ay dinidisplay. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos ay visible. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nararamdaman. Ang kapangyarihan ng Diyos ay na-experience. Hindi ito isang drawing, hindi ito isang salita. Hindi tulad ng isang tubig na stagnant. Tama po ba? Nilulumot na eh. Hello? Ang kapangyarihan ng Diyos, baka nilulumot na dyan. Stagnant. No? Walang dinadaluyan. Barado. Kapatid, it's about time. Nang sabi po doon, God's power, Christ's power, dapat daw po ito nag-flow. Dumadaloy. At bawat daanan ng kapangyarihan ng Diyos. Remember si Peter, tama po ba yon? Si Peter po ba yon? Hello? Nabasa niyo po ba yon? Ako nabasa ko eh. Hindi ko naman tandaan. Pero alam ko si Peter sa Acts. After that, yung kapangyarihan ng Diyos ay pumuno sa kanila, pinuspos. Abay, pagdaan pa lang ni Peter eh. No? Nagkakaroon ng healing. Amen? Kaya nga nagamit yung panyo. Amen? Bakit? Di na niya kaya ilihan lahat sa dami. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Visible. Naranasan na experience ng lahat ng tao during that time. Amen? So, ito po ang nais ng Diyos sa atin. The purpose is to multiply the harvest. No? Hindi lamang naka-harvest ka, kundi lumago, dumami ang life group natin dito sa Doña Soledad. Ilan po dito ang nagla-life group? Taas ang kamay. Naintindihan pa kaya? Life group. Bible study. Taas ang kamay na merong inahawakan na Bible study. Sige po, na inaatinan. Yan, 4. Hallelujah. Pastora, ilan po ba ang worker mo? Ilan po ba? Nasa 20, 40, 30? Kaya ang tanong, ilan po sa atin ang nagba-Bible study? Ilan po sa atin ang pumupunta sa bawat lugar para magturo, i-share ang gospel sa community? Lalago tayo. Dadami ang harvest kung ang bawat isa ay hahayo. Simulan mo sa family mo, simulan mo sa workplace mo, sa trabaho mo, simulan mo sa kapitbahay mo. Amen? Huwag po tayong magtumpukan. No? Alam niyo yung tumpukan? Kami-kami rin, sila-sila rin, humayo tayo, magganap tayo ng mga lugar. Sa bahay nila Sister sa bahay nila Wilma, sa bahay nila Sister Joanne, sa bahay nila Lani, meron na. Sa bahay nila Sir Raymond. Ang dami natin pwedeng puntahan para ipangaral ang salita ng Diyos. Nandyan pa ba kayo? Hello? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa ating closing, isang challenge. Are you relying on your own strength? Yan. Pag ikay nagtiwala sa sarili mo at sasabihin, hindi ko kaya. Eh, hindi mo talaga kaya.
Kasi sinabi mo sa sarili mo, hindi ko pa kaya. Pero remember, ano yung binigay ng Panginoon sa iyo? God's power. Amen? Power ng Holy Spirit ay nasa iyo. Therefore, kaya mong gawin. Tama po ba? It's not your might. Hindi yung kapangyarihan mo, kundi yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya sabi doon, are you content? Or kontento ka na ba na padagdag-dagdag lang, addition? Pero hindi, multiplication ang harvest na gusto ng Lord. So the solution, mga kapatid, ang solution para lumago, meron tayong maraming harvest is Christ's power. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen? The anointing of the Holy Spirit is the answer. Let us all, alright? Kayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Sa umaga pong ito, tayo po'y aawit. Yung inihanda po nilang awit. We will welcome the Spirit of the Lord in this place. Dahil nais natin na mapuno ng Espiritu. Sino po ang nais mapuno ng banal na Espiritu? We will welcome the Spirit of God to fill us once again. Kapatid, hindi mo kayang solusyonan lahat ng problema na meron ka without the anointing, without the power of the Holy Spirit. But we can do all things through Christ. Christ's power is the answer. Let us sing one song. Inagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Magpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko, manatiling nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Inagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo. Sabihin po natin to sa Panginoon. Itong awit na to. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi the power of the Holy Spirit. Now be ready. Manatiling nakatuon Open up your hearts. sa'yo. Open your soul. Banal na Espiritu, Believe in the Lord. kailangan kita, God is working. manatili ka sa buhay ko, gawin May ang ginagawa nais mo. ang Banal na Espiritu, sa oras nito. minamahal kita, Acknowledge the presence ikaw of God. lamang, ngayon at Come on, lift up your voices. Banal na Espiritu, Oh, and be ready, be ready. kailangan Ihanda niyo kita, po ang iyong sarili. manatili Ihanda ka niyo po sa ang inyong buhay mga ko, katawan. gawin ang Ihanda mo ang nais iyong mo. puso.
banal na Espiritu. Ianda mo ang iyong kaluluwa. Minamahal kita. Hallelujah, Holy Spirit. Ikaw lang We welcome you, Holy Spirit. ngayon at We welcome you, Holy Spirit. kailanman. Welcome. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal We kita. need the power of the Ikaw Spirit lamang to multiply ngayon the at harvest that God given to us. Oh, banal na Espiritu. lift up your hands. Continue to worship. Kailangan kita. Welcome, Spirit. Manatili ka Welcome, sa buhay ko. Holy Spirit. Gawin ang That's nais power. mo. That's anointing. Banal na God's Espiritu. anointing. God's anointing. Do not miss. Minamahal kita. Do not miss the anointing of God. Lamang Oh, open your mouth. Now, I want you to open your ka. mouth and begin to praise Him. Praise Him. Praise Him. Oh, rabababa. Oh, yes. Holy Spirit, move. Move, Holy Spirit. Lift up your hands. Open up your mouth. Begin to praise Him. Praise Him. Praise Him. Praise. Oh, Holy Spirit. Oh, we welcome you. We welcome you. We welcome you. Now, yes, the Spirit of the Lord is willing to pour out right now to everyone, sa bawat isa na meron taglay na karamdaman, the anointing, the power to heal you. Now receive, receive, receive healing, receive healing. Oh, and be healed. The anointing of the Lord, the power of the Holy Spirit is willing to pour out and touch your heart. Oh God, hallelujah. Whatever the situation that you have now, believe in the power of the Spirit. Hallelujah. Ikaw ay inaalis ng Diyos mula sa kalagayan mo ngayon, nakabigatan na yan, o anumang trouble, whatever, anuman ang kaguluhan sa loob ng tahanan. Ang sabi ng kapangyarihan ng Diyos, ikaw ay kanyang binibigyan ng lakas, ikaw ay kanyang pinatatatag, inaalis niya ang mga bagay na nagiging hadlang sa iyong paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Sa oras na ito, maging sa financial, hallelujah, hallelujah, bankruptcy in Jesus' name, the anointing of the power of the Holy Spirit, ikaw ay binibigyan niya ng katagumpayan, ng success sa lahat ng ginagawa ng iyong kamay. Ito ay kanyang pinasasagana, ito ay dinumultiply ng Diyos, hindi lang basta ikaw makaharvest, but multiplying because of God's anointing is upon you now. Oh God. Lord, meron man sa kalagitnaan na problem, Lord, sa family. Believe, acknowledge the Spirit of God. Daily, as the anointing of God. Inaayos ng Panginoon ang iyong tahanan. Inaayos ng Panginoon ang relasyon ng mag-asawang ito. Inaayos ng Panginoon ang iyong tahanan, ang iyong mga anak. Oh God, hallelujah. Holy Spirit, thank you for the healing. Pinagagaling mo, pinaghihiling mo ang bawat sugat o anumang relasyon nito. Because of the anointing of the Lord, God has set you free.
Salamat po, Panginoon, sa mga sandaling ito. Sa lahat ng katagumpayan na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. Thank you, Christ. Power is the answer. Hallelujah. Now receive it in the name of the Father and the Son